Kasama pa rin po natin ang dalawang kamisis nating domestic helper, sina Jennifer at Christina. Isa galing Saudi, isa galing Hong Kong. Bakit mo naisip umalis? Unang-una po, marami po akong anak. Ako po yun ay ina sa 6 na anak. 6? Yes po. 3 babae at 3 lalaki. Unang-una po, napakahirap po ng buhay. Naranasan ko pong magtinda ng barbecue, magtinda ng gulay, at saka ayokong matulad sila sa akin na hanggang dun lang. So sabi ko po, kailangan kong gawin to para sa mga anak ko, sa pamilya ko, para hindi nila maranasan kung ano yung naranasan ko noon. So, 6. Opo. Malakas naman ang loob mo na pupunta ka sa Opo. ibang bansa. Opo. Sinasabi ba sa inyo kung magkano kikitain ninyo kung Opo. kayo alis? Sinasabi. O magkano naman ang isang buwan mo doon? Before po, 2018 po ako umalis. That time po is 30,000. Already? Opo. Aba, 2018 pa yun, ha? 2018. So ngayong mga tipong 10 years later, mga magkano na ang DH Ngayon po is ngayon? 40-something na po. 40-something na? Opo. Ba, para ka nagtatrabaho sa bangko? Opo. Hindi ba? Opo. So, sa kinikita mong yon, ano lang ang iniiwan mo sa sarili mo? Lahat pinapadala Lahat mo? po pinapadala ko. Kasi po, kailangan po nila yun eh. Ang ginagawa ko na lang po, during day off ko po, nagtatrabaho po ako, nagmamassage, naglilinis, lahat po ng pwede kong i-part-time gagawin ko, kahit po delikado. Ganun. Opo. Wow. Kasi pa once na mahuli ka ng pulis doon, deport ka, uwi na po. Bakit? Bawal po yun. Bawal yung Opo. rumaraket. Opo. Kung sino yung employer mo, dun Yes ka po. lang. Yes po, Ate Corinne. Ganun pala yun, ano? Okay, di ka pa naman nahuhuli. So far po, hindi po. Lagi ko lang pong kasama yung dasal. Ay, ganun. Pero andyan na, kumakatok na yata dito yung, yung pulis. Narinig ka eh. Yung galing, Hong Kong, oh. Okay. Tatatawa tong si, Christina, ikaw naman. Bakit ka umalis? Bakit ka ng ibang bansa? Sa hirap po siguro ng buhay, ma'am. Ilan ang anak mo? 4 po. 4. Opo. Okay, so napapaaral naman dahil pumunta ka ng Saudi. Opo, nag-aral naman po sila. Tapos po, kaso nga lang, masama yung 5 months pa lang ako sa ibang bansa, nag-asawa na yung asawa ko. Ay? Naiiyak ka na. Oh. Bakit? Kailan mo lang ba nalaman? Tong pag-uwi mo na lang? Kailan mo nalaman yan? Hindi po. Unang abroad ko po kasi, 2012. Tapos, nung 2012 din na po yun, nag-asawa po siya ng iba. Pero nagpapadala ka ng kita mo doon. Sa 3 years ko po sa ibang bansa, nagpapadala po ako. Wala pong palya yun. Oo nga, pero sino nag-aalaga sa mga anak mo? Ang nakikinabang sa kinikita mo doon Yung biyanan ko po. yung biyenan mo. Tsaka yung asawa ko. Yung asawa mong salawahan? Opo. Talaga naman. Ipapako na kita sa krus. Hindi, totoo nga. Totoo po yun. Ba't mo ginawa, girl? Pwede namang diretso sa mga anak nilihim mo. po kasi nila sa akin yun eh. Oo. Tapos wala pa akong contact ng 3 years sa mga anak ko. Pero kasal kayo. Opo, kasal po. Wow, grabe. Ano sabi ng mga anak mo? Wala po. Nalaman ko po huli na eh. Tapos hindi na po nila pinapakausap sa akin yung anak ko. Ay? Hindi na po nila. O ngayon na bumalik ka na, nakakausap mo na. Opo, nung 2015 pa ako bumalik. Tapos nilaban ko po sila hanggang sa barangay. Nilaban ko sila. Okay. Pero ayaw pa rin nilang sumama sa akin kasi na-brainwash po sila. Ay, sus. So ngayon nandun pa rin sila sa tatay nila? Wala na po. Nasa akin na po sila. Okay. So naliwanagan naman sila ng pag-iisip na ikaw ang nagpapaaral sa kanila? Opo. Nung na sila, nung malalaki na sila. Kasi umalis pa ako ng bansa, maliliit pa sila eh. Yon ang sinasabi nilang napakahirap. Ano? Ano pa yung mahirap sa iniiwanan ng pamilya? Ako po, 2 buwan pa lang po ako sa Hong Kong. Yung anak ko po na opera, yung appendicitis. Isa po sa pinakamahirap kasi nag-aalaga ako ng ibang anak. Ay, Tapos yung anak ko na nangangailangan ng presensya ko. Pero hindi ko magawa. ang hirap nun. Pero kailangan ko pong tibayan para dun po sa kanila yun. Oo, at least may pambayad sa ospital. Opo. Hindi Kasi ba? po, pag pinairal ko yung panghihina, uuwi po talaga ako. Oo nga. Tapos, lahat kayo nakatungang nga pag uwi mo. Di ba, no? Ganun yun eh. Ikaw naman, naku, meron pang attempted rape. Ano yung attempted Opo. rape? Meron po yun. Sino yung amo mo? Yung unang amo ko po sa Kuwait, Oh. muntik na po akong ma-rape nung kinakasama niyang pinsan niya. O ngayon, so paano ka nakawala?
Ano po, tumalon po ako sa may second floor para po makawala po ako dun sa amo ko. Bakit ano yon? Lasing? Hindi po, kasi po yung amo kong babae umalis po. Tapos po yung pinsan niya, pumunta po dun sa bahay namin. Dalawa lang po, dapat 3 lang po kami dun ng alaga ko. Kasi 2 po yung alaga kong bata. Tapos ako lang po yung naiwan na ano. Tapos pumasok siya, yung 2 bata inilagay niya sa kwarto. Tapos ako po inilagay niya ako dun sa kwarto nila nung pinsan niya. Naku. Ganun. O tapos, anong ginawa mo? I mean, tumakbo ka at tumalong ka ng bintana. Hindi po, nung pagiga niya sa akin sa kama, sinipa ko siya sa ano niya. Ayun. Doon po ako nakatakbo. Tas Yun ang tumalon magandang po nanonood ako. ka ng telebisyon, no? Natututo ka kung paano malalaban, di ba? Okay, so paano nakabalik ka naman o ikaw pa yung kinulong? Ako pa po yung nakulong sa Kuwait. Sabi ko na nga ba ang hirap ng lumalabas ang bansa. Pero ito, no, hindi ninyo na pag-iipunan ang sarili nyo. Panay Totoo po bigay sa Pilipinas. Dapat may tinitira. Correct, magtira sa sarili. Para pag uwi mo, may negosyo ka. Ganun dapat. Hindi ba? Hindi. Appliances, paaral, pa-ospital. Wala. Pangpagawa ng bahay. Kasi wala minsan, na. Ate Kuring, yung mismong mga anak na ng mga anak nila, naasa na rin sa kanila. So, paano makakaipon din? Oo. Importante talaga marunong sa pinansya. Mag-ipon para makapagnegosyo pag uwi mo ng Pilipinas. Palakpakan natin ang mga bayani ng bayan. Ngayon ba ay madali pa rin maging OFW? May demand pa rin ba para sa mga Pilipina? Mahirap pa din pong makaalis kasi po marami pa pong mga process. And then aside from that, hindi pa rin po, sa totoo lang po, marami pong umaalis na hindi nila alam ang trabahong pupuntahan Ay? nila doon. Ano ba yan? Totoo po yun. Nangyayari po yun. Oo. Kami po ay mga bayaning pero kawawa. Oo, pero siguro ang importante, kilala niyong mabuti kung sino yung kausap ninyo. At kung hindi tama ang kinapuntahan nyo doon, bumalik na lang kayo kaagad, right?